Si Commander Michael John Encina, Coast Guard Station ng Bataan, ng Philippine Coast Guard. Alamin po natin yung kanilang pagtutuko naman sa kapakanan at kaligtasan po ng ating mga mangingisda at yung pagbabantay din doon sa karagatan, doon sa mga illegal na mga aktibidad at yung mga bagay-bagay na kanilang tinututukan pa rin ho dyan. Magandang umaga sa iyo, Commander Michael John Encina. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po. Good morning, Commander Michael John. Yes sir, magandang umaga po at sa lahat ng ating tagapakinig, magandang umaga po. Commander Michael John Encina, ano na lang, Kahiro na lang para mas maganda yung pakinggan. Ano ho? Ayan. Yes, Okay. Kahiro, good morning. So, nandyan ho kayo sa Bataan ngayon. Yes sir, opo. Okay. Kamusta po ang Bataan ngayon na napaka-busy din po ng lugar na yan sa ating mga mangingisda at yung mga pumapalaat po diyan. Kamusta po yung inyong monitoring, kamusta po yung inyong pagbibigay alalay at pagbibigay seguridad sa mga mangingisda po natin at yung mga ibang intruder na galing pa ng Cavite pumupunta riyan, yung ba hinuhuli? Kamusta po? Bigyan niyo nga kami ng mga kwento tungkol diyan. Yes sir, Hero, no, tama po kayo dyan. Ang Philippine Coast Guard dito po sa Bataan, kaakibat ang ating mga coastal communities po ay nagtutulong-tulong upang ito pong ating mga mangingisda, lalo na po ngayon na mapapansin natin na nagiging tag-ulan na yung sitwasyon natin at pumalaot yung ating mga mangingisda. Ang Coast Guard po ay nagkakandak nitong tinatawag natin na regular information campaign sa mga weather forecast natin, para po maiwasan natin yung tinatawag natin na maritime incident, kung saan may mga mangingisda tayong encounter na nagre-report po sa ating mga substations dito po sa mga coastal community na may mga ilan po na nawawala. So with regards naman po dito sa mga illegal fishing activity, tayo po ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga respective bantay dagat nitong ating mga coastal municipalities dito po sa Bataan upang mas po itong mga troll fishing, mga fish blasting na reported po sa atin. Oh, sabi nga, yung Coast Guard station natin dyan sa Bataan, nakatutok yan para mapanatili po yung kapayapaan at yung kaligtasan sa karagatan sa mga kalapit na lawigan na rin. Nakabatay ho yata sa 5 pangunahing mandato ng Coast Guard, yung pagsagip sa dagat, yung Maritime Search and Rescue, yung MARSAR, yung pagpapatupad po ng batas, yung Maritime Law Enforcement o yung MARLEN, yung seguridad sa karagatan, yung Maritime Security, yung MARSEC, at yung kaligtasan po ng paglalayag, yung Maritime Safety po natin, at maging yung proteksyon na rin sa kalikasan. Kamusta ho yan? Paano tumatakbo? Paano ito namamanage natin accordingly? Yes sir, tama po kayo dyan. Yung 5 core functions ng Philippine Coast Guard na inyong nabanggit ay ating pinatutupad dito sa kalakhang bahagi ng ating probinsya dito sa Bataan. Pinatutupad po natin ito sa pamamagitan ng I-Care campaign plan. Ano po? I-Care, ito po yung nilaunch ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgaban, upang ang ating mga Coast Guardians ay pag-ibayuhin at gawing intensified yung ating mga ginagawa. I-Care stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement ng ating mga kasamahang Philippine Coast Guard dito sa coastal community. So tayo po ay nagche-check ng mga barko bago umalis sila. Ito po yung tinatawag natin na pre-departure inspection. Tayo po ay nagkakandak ng random inspection dito po sa mga oil refineries and depot para matiyak na ang kanilang kumpanya ay pumapaloob sa Marine Environmental Protection Safety Procedures po natin. Yung pong ating kinakandak na regular WASAR training or yung Water Search and Rescue training po natin dito po sa mga beach resorts, dito po sa ating mga kasamahan ng mga bantay dagat, sa mga dito po sa iba't ibang lugar ng Bataan, sa mga munisipyo. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa kanilang mga MDRRMO at CDRRMO. Kasama po natin dyan yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council at PDRRMO ng probinsya ng Bataan. At kung inyo pong mamarapatin na Sir Hero, ang Coast Guard din po ay naging maayos at maganda ang responde doon sa nakaraang oil spill incident dito po sa may area ng Limay. Ito po si Motor Tanker Terranova. At ito po ay isa sa mga
mga manifestasyon na kung saan ang ating Coast Guard ay mahigpit na ipinatutupad itong 5 core functions. Siguro, ilan po sa mga gusto kong itanong din sa inyo, paano ho tinitiyak ho ng Philippine Coast Guard yung kaligtasan? Pag pumapalaot na yung mga mangingisda natin, ano-ano ho yung mga isinasagawa ho ninyong mga hakbang para matyak yung kaligtasan ng mga papalaot na mangingisda? Well, ang basic po dyan, ito pong tinatawag natin, Sir Hero, na pre-departure inspection, kung saan chinecheck po natin na dapat po kumpleto ang mga dokumento na meron po ang ating mga manlalayag na mga ingisda. Kaakibat po niyan yung kanilang mga safety equipments na onboard, mga life vest natin, yung kanilang mga emergency lights kapag kinakailangan. Ano po. Ito po yung mga bagay na ating sinasagawa before po sila pumalaot. Ngayon po, nagkakandak din po tayo ng information campaign through our iCare program, ano po, kung saan tayo po ay nakikipag-ugnayan dito po sa organisasyon ng mga fisher folks sa iba't ibang coastal municipalities sa area ng Bataan upang sila po ay advisean kapag may paparating na bagyo, kapag tayo po ay may gale warning. At aside po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa LGU, no? Para po kapag may mga ganitong insidente or may mga ganitong kalagayan ng ating panahon, ang ating pong local government units, ang ating mga munisipyo ay makapag-provide ng immediate na tulong sa ating mga mangingisda. Okay. Anong ginagawa ho ng Coast Guard dito naman sa mga sumisira sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda natin? Alam naman natin, nakatulong nyo dyan yung BIPAR. May iba, hinuhuli, gumagamit ng dinamita, yung cyanide. Meron din malaking barkong komersyal na bawal pumasok sa mga municipal waters. Siyempre, kinakailangan mo yung bantayan yung marine sanctuary. Pipigilan mo yung pollution tulad ng mga oil spills na yan na sumisira sa isda at coral reefs natin. Kamusta po yung bagay na yan? Well, patuloy po ang pagkakandak ng Maritime Patrol ng ating Coast Guard Station Bataan. Kaugnay din po nito ang ating patuloy na pakikipagsamahan sa Bantay Dagat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa Region 3, upang ating matiyak na ang mga illegal na pangingisda dito po sa area ng Bataan ay ating pong mahuli, So, lahat po ng yan ay sa ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang departamento ng LGUs at ng national government po natin upang matiyak na ang mga illegal na pangingisdang aktibidad dito po sa Bataan ay ating maiiwasan. Okay, mukhang maraming proyekto kayo dyan sa Philippine Coast Guard. Isa yata dyan, yung Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda, KBBM. Direktang pagbili raw na ito ng huli, pagkipagtulungan po ng BIFAR. Kumbaga may mga fish carrier vessel, gaya ng MV Mamalakaya, ito daw ay pumapalaot sa karagatan, direkta nang bibiliin yung huli ng mga mangingisda dyan mismo sa laot sa tamang presyo. Para mabawasan lang, at binabawasan lang yung kaso. Siyempre sa biyahe, babalik naman sa pantalan. Kamusta yung mga ganong proyekto? Well, ito po ay patuloy na sinasagawa ng Philippine Coast Guard. Kasabay po ito sa mandato ng ating butihing Pangulo na pangalagaan ang pangkabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Particular po yung pong mga pumapalaot dito po sa may area ng West Philippine Sea. At ang mga ganitong bagay po ay ating sinusuportahan at patuloy na isinasagawa. Basta po naman yung pagtutok ho natin sa kaligtasan ng mga mangingisda natin, kumbaga dapat merong edukasyon . Kung meron edukasyon sa lupa, meron din edukasyon sa dagat. Yung mga pagsasanay para sa ligtas na paglalayag. Kamusta po yung, paggamit ng mga marine radio na yan, yung komunikasyon na yan, yung mga basic first aid na yan, yung mga techniques sa water safety and survival, kung saan babaliktad yung kanilang mga bangka. Kamusta po yung mga ganong klase ng mga, ng mga pag-alalay na ginagawa ninyo? Well, kasama po yan, Sir Hero, sa patuloy na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Regular po ang ating mandato dyan. Tayo po ay nagsasagawa nga ng water search and rescue operation upang matiyak na ang ating mga mangingisda sa gitna ng mga ganitong insidente ay handa na harapin at kung ano po agad-agad ang kanilang gagawin. Yung pong kanilang paggamit ng kanilang mga marine banda radios ay napaka-importante. Yung pong kanilang reporting system na ating pong sinasabi sa tuwing tayo po ay magsasagawa ng information campaign dito po sa ating mga coastal communities, particular na ating mga subject or mga respondante dyan, yung mga fisher folks natin na kapag may
mga ganitong insidente sila na nabalitaan sa kanilang mga kasamaan, agad na ilapit sa Philippine Coast Guard at tayo po ay immediate na magkakandak ng search and rescue operation. Isa naman po yung pagbabantay natin laban po sa harassment. Alam naman natin na yung mga mangingisda natin, meron mula sa Bataan, meron sa Zambales, meron sa Pangasinan, pumapalaot po yan sa West Philippine Sea. Gaya po ng Bao de Masinloc. Kayo ba yung nagde-deploy ng malalaking barko, maging aircraft siguro para mabigyan proteksyon? Yung maliliit natin na mga mangingisda sa harassment ng mga dayuhang person natin, kamusta yung mga ganong aktibidad? Tama po kayo dyan, Sir Hero, no? Kasama po sa mandato ng Philippine Coast Guard ang regular na pagpapatrol dito po sa ating territorial waters at yan po sa West Philippine Sea. Ito po ay nakasaad sa binigay na direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, na patuloy at pag-igtingin ng ating pagpapatrol at pagsuporta dito sa mga kababayang nating mangingisda upang matiyak na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng pangingisda at maisataguyod ang kanilang pangkabuhayan. Ginagawa ho ninyo doon sa mga dayong mangingisda na nakakarating ho dyan sa karagatan ng Bataan? Well, sir, kapag meron po tayong mga dayong mangingisda, depende po sa kung anong klaseng pangingisda yan. Kapag commercial fishing vessel po yan within the municipal waters po, ito po ay ating hinuhuli, ano? Yan po ay pinagbabawal. At ito po ay ating in partnership with our Bantay Dagat. Ano po, ito po ay ating tineturn over sa Bantay Dagat at doon po nagkakandak po tayo ng adjudication, kasama po sila, pinagsasabihan po natin sila, no, nagkakandak po tayo ng information campaign din po sila na yung kanilang ginagawang pangingisda ay prohibited doon sa jurisdiction na yan. May mga pambihirang huli sa karagatan no? Parang way back nakalipas na buwan lang nung Hunyo, meron isang 43 anyos na lokal na mangingisda, ano ho siya? Meron siya nakitang lumulutang na plastic bag sa municipal waters ng Morong Bataan. Sinasabing nasa 1,590 na kilo. Hinihina lang siya mo, nasa 10 milyon ng halaga. At yan na po yung sinuko dyan sa Morong Municipal Police Office Station. Ano ho ba yan? Yan ba yung madalas ba yung ganong eksena dyan? Yes, hello, Sir Hero. Yung eksenang ito, madalas na nangyayari ho dyan sa may Morong, sa karagatan natin, sa Bataan. Itong nakalipas na buwan ng Sir, Hunyo. yung mga... Oh. Opo, Sir Hero, yung mga ganyang insidente ay very isolated, no? Tama po kayo nung nakaraang taon. Actually, ay meron din pong nakita ang Philippine Coast Guard. Aabot po ito sa roughly, if I'm not mistaken, nasa 2 billion pesos yung nakitang ilang sako ng hinihinalang pinagbabawal na gamot. Ano? At ito po ay agad-agaran nating inireport sa PIDEA upang sila po ang magsagawa ng handling procedure dito po sa mga ganitong sitwasyon in which ito po ay ang kanilang primary mandate. Ano? Ang ating Philippine Coast Guard naman po, kagaya nga po ng ating sinabi, through our I-Care campaign plan, kung saan pinag-iigting po natin yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipagsamahan, hindi lang po doon sa mga fisher folks natin, pati sa coastal communities na i-report yung mga bagay na ganito at agad-agad pong aaksyonan ng PCG. Commander Michael John Encina, sir, marami pong salamat sa pagkakataon binigyan niyo sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, baka nag-exercise ka rin kagaya ni John Cena. Akala ko kanina, wrestler yung makakausap ko. John Encina, nasa isip ko si John Cena. Commander Michael John Encina, sir, marami po salamat. Magandang umaga. Ingat po kayo, stay safe and good morning. Thank you, Sir Hero. Magandang umaga po at mabuhay kayo, sir. Ay, ganyan si Commander Michael John Encina. Ano yan yung John Cena ng wrestler? Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.